So, nagisa na pala ako ng bawang, sibuyas, at maraming luya. Kinat ko siya into small pieces. Ayan. Medyo brown na siya, ano. Pag ganyan, nilalagyan ko siya ng konting Knorr powder, ano, chicken flavor. And then, add na natin yung ating chicken. Tapos, igisa lang natin siya until mag-brown. So, after natin siya hinaluan, tinakpan ko muna siya para mag-brown siya. Tapos, sa isang kaldero, nagpakulo na din ako ng tubig para lutuin natin yung ating itlog. So, ayan. Madilim na. Actually, wala sa plano yung pagluto natin ang arroz caldo. Kaya, hindi na paghandaan, Kaya, ayan, mag-harvest tayo ng dahon ng sibuyas. Ayan. So, yan. Yan ang advantage, pag mayroon kang tanim. Gaya nga nito, sa plano yung pagluto natin, Kaya, ayan, harvest na lang. Dito lang ako nag-harvest sa malapit, dahil meron pa tayong tanim dun sa kabilang side. So, ayan. So, okay na ito. Ayan. So, gumamit pala tayo ng glutinous rice, yan. So, mag-add na tayo ng ating glutinous rice. So, pwedeng glutinous rice. If ever wala, yung regular rice, pwede yan. So, ayan. So, after natin paghaluin, mag-add na tayo ng tubig. So, unti-unti na tayong mag-add ng tubig. Ayan. Pakuluin lang natin ito, after mag-add tayo ng Knorr cubes pag kumulo na ito. So, ayan i-add na natin yung ating chicken Knorr cubes, tapos haluin natin, and then tatakpan natin, and then ilagay natin yung ating apoy sa medium heat. Tapos, make sure you keep checking sa inyong niluto, lalo na pag hindi non-stick yung kaldero na gamit ninyo, kasi dumidikit yung rice. So, halo-haluin nyo lang ito hanggang sa maluto, Just keep checking dahil nga natutuyo yung tubig niya. And if ever natutuyo, mag-add lang kayo ng tubig. Kasi nga, mabilis mag-absorb yung rice, So, ayan. Kaya time to time, i-check mo talaga siya para hindi dumikit yung rice. So, ayan. Tatakpan natin ulit ito, tapos i-check na naman natin ulit. So, ayan. So, ayan malapit na maluto yung ating arroz caldo. Kaya nag-add na ako ng patis, tapos nag-add na din ako ng paminta. Tapos haluin natin ulit ito, and then tatakpan, and then pakuluin. So, gaya ng sabi ko, just keep checking para make sure na hindi ito didikit, If ever super lapot, mag-add ka na lang ng water, and then mag-adjust ka dun sa timpla mo. So, gaya ng ginawa ko, dahil nga super lapot na, nag-add na ako ng tubig, and then nag-add na lang ako ng chicken powder, So, ayan, ready na itong ating arroz caldo. So, ayan. So, ayan, ready to serve na ito, Tapos, nag-add na ako ng toasted garlic, tapos yung dahon ng sibuyas, and then, yung itlog, ikakat lang natin siya into half, and then, ilalagay lang natin ito sa side. So, yan na yung ating toppings, at ready na tayong kumain. So, ayan. Sa anak ko kasi ayaw niya ng ibang toppings, plain egg lang, at saka yung arroz caldo mismo. So, ayan, ready na yung ating dinner. Let's try! So, ayan saktong-sakto sa malamig na panahon. Actually, pwede ka mag-add ng lemon or calamansi if ever gusto mo. Sa akin ay okay na. It's good with the crunchy garlic na. Should try it with garlic. Super tasty also. It's good. How is it? Like it? Mm-hmm.